Yamaha yun eh, ha? Yamaha, baka naman. Ay, namatay. Oh, ano? Rusi. Huwag kang baba. Huwag kang baba. Huwag kang baba. Lumagpas, malayo ang tingin. Morning bro. Anywhere, everywhere. Suka. Good morning mga first timers. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today, andito tayo ngayon sa Paumbong, Bulacan. Kung saan kanina habang papunta tayo dito, syempre may mga nakita na naman tayo mga ancestral house. Since ang Bulacan nga alam mo na, malaki ang connection nito sa history ng Pilipinas. Pero wag muna tayo doon sa history ng Pilipinas kasi medyo malalim na yun. Hindi na kaya ng kukote ko yun. Kanina, ang dami na rin nakitang mga suka along the way na tinitinda, di ba? Kasi andito tayo ngayon mga first timers sa Paumbong, which is dito nanggagaling at dito ginagawa ang isa sa syempre well known or sikat na suka. Pagdating sa usapang suka ay nangunguna ang sukang Paumbong. Ayan, tulad ng mga nakikita nyo dito. Kaya ngayon, buong araw andito tayo ngayon sa Paumbong mga first timers para mag-explore at gagawa tayo ng mga bagay dito hindi natin pinagpaplanuhan. Titignan natin kung anong merong maibigay ang Paumbong ngayong araw na to sa atin. So samahan nyo kami, ako si Lasa Dikat si Prisha. Kasama ko today, mag-explore tayo dito, maghahanap tayo ng magandang adventures at syempre, dapat chill lang. Bikers. And look what we have here from Aquaflask. Syempre, cold water. At syempre, yung kape. Nangyari bro? Malambot daw gulong niya. Pahanginan natin dito. At syempre, as usual, dahil nasa kalye tayo, ay kung saan tayo maabutan ng gutom, hihinto tayo at kakain tayo. Ito mga first timers, pangkaraniwan na sa akin to. Yung mga ganitong mga galawan na kung saan na kami naghihinto. Pag sa nagutom, doon kakain. At syempre dahil nga ngayon hindi naman siguro sa pagtitipid or sabihin natin sa pagiging practical ay nagbabaon na ako kami ng mga pagkain namin sa bahay na kung ano yung pwedeng baonin like kape, tinapay. Dala mo ba ito bro? Hindi, kasi pinadala ni Nanay, ito. Ayun, may padala pa palang tinapay dito si Nanay. So, Dami yan. syempre, kahit sabihin natin simpleng breakfast lang yan, makakatipid din tayo kasi hindi tayo bumibili or humihinto tayo sa biyahe or hihinto tayo sa mga restaurant. So gusto ko talagang maglugaw pero sinasanay ko yung sarili ko sa ganitong klaseng sistema na huwag nating palawakin para makatipid. Ayan. Dito tayo sa Hagonoy mga first timers. Wala tayo sa Paumbong, which is yung Paumbong yun yung lugar nila sa Dik. Kalapit lang. Magkalapit lang. So marami kang kaibigan dito bro? Dito gawin, hindi masyado kasi hindi ako napag-gawin dito dati. Wala ka mga kaibigan dito? Parang wala. Uwi na tayo. Hindi. Si ano? Sino? Si ano pala? Si Tali. Pupuntahan natin ngayon. Kaibigan mo taga dito? Oo, ayan o. Sa village na yun. Ano pang anyways, kung ano man yung plano nila sa Dik niyan today para sa atin is sabay-sabay na nating
alamin yan. Sabay-sabay na nating tuklasin or sabay-sabay na tayong ma-surprise kung ano yung ipapa-experience sa amin ng kaibigan na Last Dick. Dito, ba't ba ako ganito? Besh! Sabay-sabay na tayong ma-surprise at alamin o tuklasin kung ano yung mga bagay na meron dito sa Hagonoy na ma-experience natin ngayong araw na to. Okay? Dito Hagonoy. Paumbong. Okay. Paumbong. Okay mga first timers, andito na yung hinahantay natin, si Bro Tale. Ayan bro, nice meeting you. Si Bro Tale ay syempre laking paumbong bro. Hindi naman. Hagonoy. Laking Hagonoy. Kaibigan siya ni Lasadik. Naging kaibigan siya ni Lasadik dahil nanonood siya kay Lasadik. Tsaka sa'yo. Tsaka sa akin. So ang liit ng mundo, no? Ang bilis magkaroon ng mga kaibigan dito sa pinagagawa natin sa YouTube. So, siya ang in charge today ng bagong experience natin sa araw na to dito sa Paumbong. Meron ko daw ipapa-experience sa amin? Oo. Kakaiba. Siyempre hindi ko muna sasabihin. Yeah. Mamaya. Simulan na natin! Mga first timers, hindi naman kasi ako pamilyar dito sa Paumbong. Pero ang pupunta natin ngayon ay Barangay Buga? O Buga lang. Yun ang pupunta natin kasi wala naman kasi akong idea kung ano gagawin namin dapat dito. Eh mukhang surprise lang to ni Lasadik sa amin. Is makaka-experience pa na tayo ngayong araw na to ng pagsakay ng speedboat. Wow, taray diba? Pa-speedboat si Mayor. Try na natin magbangka. Ngayon, mag-speedboat tayo. So, ibig sabihin, mabilis yun. Speed eh. Parang GTR speed tech yan, ayun no? Shout out. I will keep on holding my head high, Sarap no? even if the sky is falling down. Bakit ganito dito bro? Nasa ano tayo ngayon mga first timers? Nasa Japan. Dapat nasa kaliwa ka. Hindi pwede sa kanan, magbubungguan tayo. Dahil masikip na yung daan, eh para nakikita doon ng driver kung magkakasya daw yung magkabilaan. Ang galing! O yan o, nasa kaliwa tayo. Pag commander ka at nasa kanan ka dito, bago ka dito. Na paano yun bro? Bigla lang namatay? Baragan ko lang kasi dito. Ha? Skeleton na yan. Skeleton. Favorite song ko yan, mga calming music. Yan yata yung mga tinatawag na sasa. Diyan nagagaling yung mga sukang paumbong. Yata. Pabango ka kasi pupunta tayo sa Ikaw bro, pabango ka. Pinopromote ko tong pabango ko since high school. Sino nakaka-relate dito? Bench 8. Parehas tayo. No? Pag naka-bench 8 ka dati, Pogi ka na. ikaw masabi niyan. Bench 8 since high school. Ang gagawin. Tanda ko na. Lolo na ako, bench 8 ba rin no? Hanggang 80 anyos ako nito, bench 80 na to. Ito pa rin gagamitin ko. Para walang kumapit na virus. Okay. Iwanan natin dyan. Hindi tayo magsusot ng mask ngayon. Ang lugar na to ay hindi naman daw COVID free. Parang dito parang sa ibang bansa, may mga imbakan ng mga gamit. Yan yung speedboat bro. Gaano kabilis to? Mabilis talaga to? Mga 50 siguro. Marunong ko lumungoy? Hindi. Oh, Young Bloods pa lang datingan natin dito. Sino nakakanood ng Young Bloods sa Facebook? Sa YouTube? Go copyright. Copyright ko. Copyright. Walang copyright yan. Halika na. Napapaindayog ako sa music dito eh. Pag ganyan mga tugtugan bro, anong naisip ko? Pag mga tugtugan, may menudo. Oo. Pestahan. Pestahan, di ba? Oo.
Tapos mamayang gabi, di ba may piyesta, may sayawan. Tapos mga lasing na yung mga tito. Yung mga sayo na mga... Gawin ko kaya sa mga doon. Nakaganito. Luko, kaya ko to. Ano ka ay? Naku, pinatay na yung music. Sayo na ako eh. Gawin ko yan. Nasapak ako. Tulungan kita kuya. Okay, konting impormasyon muna tayo dito. Siyempre, hindi lang naman tayo travel-travelan dito. Dapat may natututunan tayo, di ba? Ito yung paumbong. Ay! Sasa. Bobo. Mag-ano ka muna, mag-alak Kim. Kuya Kim ka muna ngayong araw na ito mga bro. Alam niyo ba, mga beshi, kinakat yun, yung stem nun. Ah, okay. Tapos, doon papatak unti-unti yung pinaka-katas na kailangan para yung katas nun. Sa una, matamis yun. Oh. Paano siya maasim? Pagka inimbak na siya dun sa mismong Para papayan. mapapano siya. Tumagal. Maasim. Oh. Parang relasyon. Sa una matamis. Pag tumagal, umaasim na. Wow ah, parang sabi mo maasim ako ah. Yamaha yun eh, ha? Yamaha, baka naman. Ay, namatay. Oh, ano? Rusi. Yun. Oh my God, nasusunog! Nasusunog! First stop. Good morning po tayo. Aray ko. Salamat po. Napahingahan yan. Oo bro. Siyempre pupuntahan ko yan bro. Oh my gulay. Oh. Hindi naman halatang enjoy na enjoy ako no. Ito nga sana masarap pagpalipad ng drone. Kaso alam nyo mga first timers, yung drone ko sira yung battery ko. Naglubuhan yung mga batteries. Wala tayong drone shot. Okay lang, pero bibili ako ng battery. Sarap dito. Ako pupunta, may bamay na ice eh. Grabe! Sarap! Puro pala isdaan lang ang nakikita natin dito. Bro, halika doon bro! Takbo tayo bro! Halika tayo dito bro! Pupunta muna kami dito. Sabi ko! May gano'n! Sabit ako! Yung mga nagtatalo ng mga isda bro. So ano bro? Anong kadalasan ng mga isda meron dito? Bangus tilapia. Bangus tilapia? So parang yung iba din tulad dun sa Hagonoy, hinuhulugan ng mga isda, no? So ito bro, pakainan to sabi mo? Oo. Tapos ito, control to sa dami ng lumalaglag na pagkain. Kaya pwede nilang iwan dyan. Buhos lang. Kumbaga uuntog-untogin lang nila yung ano, para maalog, babagsak. Hala, kadaming isda! Woo! Grabe! Grabing isda to! Totoo ba na? Okay. Ay, ito yung sinasabi kanina.
na pag bumabagsak, pag nagagalaw yung tubo, bumabagsak yung mga feeds. Ayun o. Anong isda to? Tilapia? Hindi, bangus. Mag-iingat ka, mahal, ah. Ito, mabalik mo doon. Ang hirap! Hoy! Makakuha ka. Ang hirap! Ah! Ah! Ang dulas niya! Ah! Hoy, huwag ka makita. Huwag ka makita. Ah! Ano ba? Patis! Hindi ko pa rin mahuli bro. Okay. Ah, nalaglag. Isa pa ulit. Yun. Yung malaki. Oh! Ah! Ay, tanggalin mo na yan, tanggalin mo na yan. Ay! Ulit, ulit! Ulit! Isa lang. Ipipicture lang kita. Ayaw mo ba lumabas sa vlog ko? Alam nila kung saan yung butas. Ayan o, may butas. Ay, Grabe ang tagal, aggressive tagal, ng mga to. Oh. Isa pa, isa pa. Mga first timers, ang tawag sa isdang yan, bangus. Okay na. Bangus yan. Ang liliit nila no, pero ang agresibo no. Doon, medyo malaki. Tara, doon daw tayo sa medyo malaki. Mas hindi ko kayo. Arroyo. Parang kalahi siya ng tilapia. Kawawa ka naman, Gloria. Naalala ko lang, dati, 3 years ago, nagninegosyo ako ng gourmet bangus. Yung nilalagay sa grapon. Dati, nagkakaroon ng mga times na hirap ako maghanap ng size na bangus na kailangan ko. Kasi isang bangus dun is equivalent yun sa isang bottle. So, may mga times dati na hindi ako makapagbenta dahil wala akong mapagkunan ng bangus. Pero isipin niyo, di ba? Dito tayo ngayon sa bilihan ng mga maraming bangus. Kasi business wala na. Chris, may sasabihin lang ito. Kanina, isa akong natutunan. Nakita niyo yung panguhuli ko kanina ng isda, yung kinakamay ko yung bangus. Tapos parang sinalo ko pa siya nung net. Which is, syempre hindi naman kasi ako aware kung ano yung mga do's and don'ts pagdating sa mga palaisdaan. Sa lahat ng mga nanonood na mangingisda dito, pasensya na, hindi ko kasi talaga alam na ayun, bawal pala yung klaseng panghuli na gano'n. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga isda pala dito sa palaisdaan, alaga yan sila eh, di ba? Inaalagaan yan. Kumbaga, sa lawak, sa sobrang lawak ng mga palaisdaan dito at sa sobrang dami ng mga isda dito, pag nagpakain sila, hindi lahat yun lumalapit. Kumbaga, kung saan lang yung merong parte na nakita nyo yung mga blue kanina, yung nilalagay ng mga feeds, kung saan yung parte na merong ganun, yun lang ang nakakalapit, yung iba hindi. So ang ginagawa pala sa kanila para matutunan nilang lumapit doon is mula pala sa malayo, hinahagisan daw ng feeds yun hanggang sa lumapit. Kumbaga, ine-educate yung mga isda na lumapit kung saan sila lagi at dapat kumain. So yung ginawa ko kanina, which is mali pala, okay, syempre pinagsabihin lang din ako, pero in a nice way naman. At ako naman tumatanggap ako ng pagkakamali ko kasi lahat naman kasi bago sa akin. Ang isda daw, pag ginamitan ng ganun yung net, is nagkakaroon sila ng trauma. Lalo na kunwari nasasaktan sila, nasugatan, nagkakaroon sila ng trauma, which is lumalayo sila dun sa lugar kung saan sila kumakain. Kasi every time na magbibigay ng pagkain, like alam naman siguro nila kung anong oras sila kakain, tatatak sa mga isda na pagpupunta sila doon sa lugar na yon, masasaktan sila. Kaya nagiging mailap yung mga alagang mga isda like yung bangus. So lesson learned, hindi na mauulit. Meron tayong natututunan sa bawat biyahe natin. Ayaw, gawang China to.
Abo-abo ba to? Yan! Ang silbi niyan, pagpapaputok para lahat ng mga nakakalat ng mga ibon dyan ay magsilayuan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga ibon dito nagliliparan ng bababa, dinadagit nila yung maliliit na mga bangus. So, pinapaputokan sila. Hindi pa nagtatapos dito mga first timers yung pag-iikot-ikot at pag-explore natin dito sa Santa Elena, Hagonoy. Magkikita tayo sa next vlog. Sasakay pa kami ng bangka, mag-iikot-ikot pa tayo somewhere dito, and mamaya magpo-food trip tayo na pagkain na first time natin kakainin. Makakain! Gawa ni Kuya! Oo. So yun mga first timers, see you tomorrow. Always remember, life is good. Life is good. Ang tatay bukat tumama! Oh, diba? May choco yun! Steel. Mamatay kasi inggit. Yun na yun. Huli ako pagong! Uy! Sa ulo.